Number 3, your situation must not change your attitude. Maintain your integrity regardless of your situation. Yung mabait, kahit anong nangyayari sa buhay niya, dapat mabait pa rin siya. Nakita niyo yung point? Yung mapagbigay, kahit wala ng pera, mapagbigay pa rin yun. Hindi yun nagbabago. Di ba? Nagbago lang siguro yung amount na ibinibigay niya, pero hindi nagbabago ang ugali niya. Mabait pa rin yun. Ganun ang point natin, mga kapatid. Your situation cannot change your attitude. Dapat. Kasi yan ang malungkot sa maraming tao. Pag nagbabago ng timpla ng buhay, pati ugali nagbabago. Kahit nga sa gutom, di ba? Ang tao pag nagugutom, iba na ugali. Kaysa nung busog siya. So, yung situation natin ang nagdidikta kung anong iuugali natin. Mali. Dapat ang ugali natin, kahit anong sitwasyon, yun pa rin tayo. Hindi yan nagbabago. Hindi pumapangit ang ugali dahil pumapangit lang ang sitwasyon. Dapat same ang karakter natin kahit ano man ang kalalagayan natin sa buhay. Alam niyo ba kung bakit na-attract si Boaz kay Ruth? Kasi mabait si Ruth kahit anong sitwasyon niya. Tingnan niyo, sabi ng Ruth 2:11 and 12. Sumagot si Boaz, take note, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Mula nang mamatay ang iyong asawa, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Sabi ni Boaz, nabalitaan ko mga nangyari sa inyo. Doon sa Moab, so mahirap ang naging sitwasyon nyo. Alam ni Boaz yun. Namatayan siya ng asawa, namatayan siya ng biyanan, kawawang-kawawa sila, walang makain. Sabi niya, pero inaruga mo pa rin ang biyanan mo, nakakabilib ka. Diba? Yun ang ibig sabihin ni Boaz dito. In other words, sinasabi ni Boaz, pwede mo namang iwan ang biyanan mo, pwede mo namang samain ang ugali mo dahil masama ang nangyari sa iyo, pero you choose to be good. Kahit anumang kapangitan na nangyari sa inyong buhay. Nakita niyo yung initiative ni Ruth to take care yung kanyang biyanan. May initiative. Hindi naman siya pinilit. Hindi naman sinabi nung biyanan na, oy, mga manugang, matanda na ako, siguro naman hindi niyo ako pababayaan. No. Initiative yun ni Ruth na alagaan ng kanyang biyanan. And napakasipag niya. Buong maghapon siya namumulot ng mga makakain nila. Like David. Alam si David? Si David, kahit anong sitwasyon niya, hindi nagbago ang ugali niya. Unang Samuel 18:5. Lumabas si David, saan man siya suguin ni Saul, siya'y nagpakabait. Take note that word, nagpakabait siya. Alam mo ba kung anong ginawa kay David? Si David po ay instant, celebrity sa Israel. Kasi napatay niya si Goliath. Kaya naman todo promotion ang ginawa sa kanya. Ginawa agad siya commander-in-chief ng sandatahan. Kaya sabi ng verse, kahit saan man siya pumunta, saan man siya dalhin ni Saul, saan man siya lumaban, panalo. Kaya naman lahat ng tao sa Israel, hinangaan siya. Napakagaling nitong si David. Verse 8, nagalit na mainam si Saul at ang sabi nito, at sabing ito ay isinama niya ng loob at kaniyang sinabi, sa kanilang inilagay kay David ay laksa-laksa, sa akin naman inilagay libo-libo lamang. Ano lamang kanyang tatangkilikin kung hindi ang kaharian? Inirapan ni Saul si David mula ng araw na iyon. At si David ay tumugtog ng kanyang kamay, gaya ng kanilang ginagawa araw-araw. Hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay, hinihagis kay Saul sa sibat, sapagkat kanyang sinabi, aking tutuhugin si David sa dingding. At tumanan si David sa kanyang harap na makalawa. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumasa kanya. Kanina, tuwan-tuwa si Saul. Ngayon galit ang galit si Saul kasi naiinggit na. Kasi ang apple of the eye ng Israel, si David na. So anong ginagawa ni Saul? Iniirapan niya araw-araw si David. Tapos sinisibat pa, gustong patayin. Pero anong sabi ng verse? Nagpakabait pa rin si David.
Verse 13, kaya't inihiwalay ni Saul siya sa kanya at siya'y ginawa niyang punong kawal ng 1,000 at siya'y naglalabas pumasok sa harap ng bayan, nagpakabay si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon sumasa kanya. Alam niyo ang ibig sabihin nung ginawa siyang commander-in-chief sa 1,000 lang? Demotion yun. Kanina, yung buong sandatahan ng hawak niya. Kaya kahit saan man siya pumunta, panalo. Ngayon 1,000 na lang ang hawak niya, tapos sinusugo pa rin. Ngayon kung 1,000 na lang ang hawak mo, lalabang ka, patay ka. Yan ang ibig sabihin yan. So na-demote. From promotion to demotion, anong sabi ng verse 14? Nagpakabait si David. Hindi nagbago. Tingnan mo katabi mo. Pag pangit bang sitwasyon, pumapangit din ang ugali niyan. Pwedeng yung itsura na lang ang pumapangit. Pero yung ugali dapat nag-stay na mabait tayo. Yung anak ng Diyos, kahit anong sitwasyon, anak pa rin ng Diyos. Hindi nagbabago yon, gaya ni Ruth, gaya ni David.